Sa isang iglap, swoosh! Huli na ang kanyang paboritong pagkain. Sa angas nila, aakalain mong totoong sundalo silang lalaban sa digmaan. Pero sa lugar ding ito, unti-unting tinitibag ang lupa kung saan makikita ang kanilang munting pugad. Seems that they're not bothered by the noise of the six-wheeler trucks. Baliwala sa kanila yung mga usok na yan, ingay. So these bee eaters are quite resilient. Sa loob ng lata, nakaupo ang coconut octopus sa isang kabibe. Nakalulungkot lang isipin na ang basura mula sa lupa ang siyang tirahan para sa mga pugitang ito. Wala na ang mga bao na kanilang masisilungan. Every time na magdo-document na octopus, lagi ako na-excite because it's always, it's really fun to see them and observe them because they're highly intelligent creatures. Naririnig niyo ba sila? Sabay-sabay silang nagmamarcha, suot ang kanilang munting soldier caps. Handa na sila sa misyon. Ilang saglit pa, isa-isa na silang pumesto. May nakabantay. Laging alerto at nakamasid sa paligid. Tahimik, steady, parang sniper sa itaas ng sanga. At may nakahandang umatake. Sa isang iglap, swoosh! Huli na ang kanyang paboritong pagkain. Sa angas nila, aakalain mong totoong sundalo silang lalaban sa digmaan. Mabilis lumipad. At eksperto sa air attack. Kaya bagay sa kanila ang bansag na Bee Eater Battalion. Sa Esperanza, Agusan del Sur, nagmistulang hideout ang bundok na ito. Dahil sa dami ng tunnel holes na matatagpuan dito. Ang naninirahan, hindi ordinaryong hukbo. Sila ang ibong Rufous Crowned Bee Eater o pirik-pirik. Pero para sa beekeeper na si Arsulo Yandong, tila kalaban ang tingin sa kanila. Noong 2021, nagsimula siyang mag-alaga ng honeybees o Apis cerana. Isa itong uri ng honeybee na kilala sa paggawa ng matamis na pulot. Kilala ang mga Apis cerana sa organisadong colony. Pero sa kabila ng kanilang tatang, sensitibo sila sa stress at pagbabago ng kapaligiran. Kapag hindi naging maayos ang kapaligiran, posible nilang iwanan ang buong pugad upang mamuhay sa ibang lugar. Halos 50,000 piso ang ipinuhunan ni Arsulo sa kanyang mga Apis cerana. Nung nakapagsimula na ako sa Munggo-Munggo sa Beroy, nag-upgrade ako ngayon ng Apis cerana, yung Laywan. Yung may sting na. Kasi nag-split ako hanggang sa nakaano kami ng 32 colonies. Pero habang dumarami ang kanyang colonies, may ibang hukbo namang papalapit. Tila naharap daw siya sa kakaibang giyera. Ang mga pirik-pirik, inaatake ang kanyang mga bubuyog. Talaga namang ubos ang lahi. Para bang natalo sa digmaan ang mga alaga niyang bubuyog. Laging nagda-dive sa mga colonies, yun, nagko-collapse. Kasi yung population ng mga bee, nauubos talaga.
Matapos alagaan ng higit 1 taon, ang dating 32 colonies ng mga bubuyog, isa na lang ang natira. Kasi pag naalaman ng mga pirik yun, na maraming bees, naghahatak siya ng marami pang kasama. 12 kilometro mula sa bee farm ni Arsulo, natagpuan namin ang kampo ng mga pirik-pirik. So, it's so nice kasi itong subject natin, yung bee eater, they're one of the most colorful birds. Gustong-gusto mga photographers. And ako naman, nakikita kong kakaiba sa kanya is pag lumilipad sila, nakaspread lang yung wings nila, tapos yung buntot nila may matulis, tapos yung tuka nila matulis din. Mahilig manirahan ang mga pirik-pirik sa maluluwag at malalawak na lugar para mabilis siyang makita ang prey o kanilang pagkain. One of the most easiest bird to document is these bee eaters kasi nga predictable yung kanilang behavior, malapit lang yung mga nest nila doon sa roosting site nila. Understanding these birds makakatulong doon sa mga bee farmers na huwag sila mag-set up ng farm na malapit sa ganitong klaseng habitat. Kayang kumain ng mga ito ng mahigit 300 insekto kada araw. Pero teka, paano nila nakakain ang bubuyog nang hindi natutusok? May espesyal silang teknik. Bago nila lunukin ang mga bubuyog, tinatanggal muna ng mga pirik-pirik ang stinger ng mga bubuyog sa pamamagitan ng hammering o paghampas ng bubuyog sa sanga bago lunukin. Potentially, may mga times syempre na hindi na natatanggal yung buong venom sac. At kung ganun nga, pwedeng magkaroon sila ng immunity dun sa mga compounds na nandoon sa bee sting. Napilitan ang beekeeper na si Arsulo na mag-alaga ng mga mas malilit na stingless bee. Hindi nila kinakain ito kasi sobrang liit, hindi siguro nila makayang tukain. Yung mga stingless bees kasi, mas maliliit sila, di ba? Nakakulay itim. So potentially, mas konti rin yung nakukuha nilang nutrition doon. Dahil sa diskarte ni Arsulo, nakawala siya at kanyang mga bubuyog sa pag-atake ng mga pirik-pirik at unti-unting nakabawi ng kanyang bee farm. It seems that they're not bothered by the noise of the six-wheeler trucks. Baliwala sa kanila yung mga usok na yan, yung ingay. Sa gilid ng lupang ito kasi sila gumagawa ng pugad. Mahabang tunnel holes na parang underground barracks ng kanilang hukbo. Pero sa lugar ding ito, unti-unting tinitibag ang lupa kung saan makikita ang kanilang munting pugad. At iba't ibang klase ng ibon, iba't ibang klase rin silang mamugad. So dito sa mga bee eaters na ito, sila ay mga cavity nesters. Sila ay nag-nest sa loob ng mga holes or cavity. Yung anthropogenic factor o yung mga human activities ang naggagawa nitong mga cliff na gusto nila. So in this sense, tinitake advantage nitong mga bee eaters na to yung mga human activities ng pagtapyas ng lupa o kaya yun, in this case, yung pag-extract nitong mga buhangin o quarrying na area. Kung kailangan man nilang magtapyas pa ulit during the breeding season. Kasi kapag natapos naman yung breeding season, pwedeng hindi na nila gamitin tong earth wall na ito. Paliwanag ng Municipal Environment and Natural Resources Officer ng Esperanza na si Randy Ligsanan, kasalukuyang isinasagawa roon ang Phase 2 ng Flood Control Project mahigit 100 metro mula sa tahanan ng mga pirik-pirik. Siguro may permit yan yung flood control project. But yung excavation ng lupa na ginagawang pang-embankment, based on our validation, ay wala pong permit yan sa ngayon. Nanghinga ng aming programa ng solusyon ng Menro patungkol sa tinitibag na bundok. Ayon sa kanya, itutuloy ang nasabing proyekto sa lugar. Ngunit ipinatigil ang operasyon ng quarry sa nasabing lokasyon. Isang hakbang ito para mas maprotektahan ang kalikasan at posibleng epekto ng pagkakwari sa kapaligiran at mga nanirahan dito. We are already crafting a report to be addressed Provincial Enro to conduct thorough investigation and possibly issue an stoppage order. Also directing the DPWH that their contractor
should get embankment doon sa mga legitimate permittee. Expected yan na within this, siguro next week, ma-stop na yung operasyon ng quarry doon sa mismong area na nakaapekto sa ating mga birds dyan, particularly itong pirik-pirik. So these bee eaters are quite resilient. Ito mo, ang lapit natin, hindi naman sila lumalayo. Dahil malaga ang lupang ito para sa mga pirik-pirik, hindi raw nila gagalawin ang parte na may pugad na may mga ibon. Malaga ang mga ibong ito sa kalikasan dahil sila ang tumutulong kumontrol sa dami ng mga insekto sa paligid. Ibig sabihin, kahit minsan ay napagkakamalan silang istorbo, malaki rin ang papel nila para manatiling balanse ang kalikasan. Ang Bee Eater Battalion may kanya-kanyang laban para mabuhay, mga bubuyog, mga tao at mga ibon. Pero sa halip na itaboy sila, mas maiging humanap ng paraan para sabay-sabay silang mabuhay. Madilim at mukhang nakakatakot. Kapag sinisid ang dagat sa gabi, pero para sa mga pugita, ibang mukha at ganda pala nito ang posibleng magpakita. Tila dumudulas sa buhangin ang pugitang ito. Ang bawat galamay nito parang may sariling isip. Ito ang coconut octopus. Biglang napahinto ang pugita. Dahan-dahan nitong binungkal ang buhangin. At nang iangat nito ang kanyang mga galamay, ang kanyang kinuha, lata. Sa araw, makulay ang lamang dagat sa Mabini, Batangas. Pagpatak ng dilim, higit pa itong nabubuhay. Isa na rito ang coconut octopus. Excited ako ngayong gabi kasi magna-night dive tayo dito sa Anilao. Huling time ko na nag-night dive dito was 6 years ago. And now, since ang target natin ay mga octopus, they're more active at night. Every time na magdo-document ng octopus, lagi ako na-excite because it's always, it's really fun to see them and observe them because they're highly intelligent creatures. Sa aming paglubog sa dagat, iba ang pakiramdam na makita ito sa dilim. Sumalubong kaagad sa amin ang iba't ibang mga kakaibang nilalang na mas aktibo sa dagat tuwing gabi. May pares ng hairy frogfish na tila hindi mapaghiwalay. Ang sweet naman. Meron din cuttlefish na relax lang sa paglangoy. Fashionista naman kung tawagin itong decorator crab. Kung ano-ano kasing algae at sponges ang trip nitong idikit sa kanyang katawan. Ginagamit niya ito para makapagtago sa kanyang predators. Parang may sariling bubong naman ang sponge crab na ito. Dahil sa pagtubo ng puting sponge sa kanyang likuran.
Nakapaldo rin ang carrier crab sa dalawang jellyfish na sipit-sipit nito. Ginagamit ng carrier crab ang jellyfish para makapagtago at maprotektahan ang sarili. Madami man kaming nakitang mga hayop sa ilalim ng dagat, nasaan na kaya ang hinahanap naming coconut octopus? Sa ilalim ng mga buhangin, isang lata ang kanyang nakuha. Ito ang gagamitin ng coconut octopus bilang pansamantala niyang masisilungan. Kaya siya tinawag na coconut octopus dahil may madalas na dala-dala niya yung bao ng nyog as a means of protection nila sa possible na predation. Comparably doon sa ibang uri ng octopus na mas madalas ang pinakaparaan nila ng protection ay pagka-camouflage. Ang world distribution naman niya ay karamihan nasa Indo-Pacific region. Pero dito sa Pilipinas, madalas itong nakikita sa buong bansa na rin. Hindi pa man nagtatagal, binuhat ng pugita ang lata. Saka lumakad palayo. Ang 6 na galamay nito ang nakayakap sa lata, habang ang natitirang 2 galamay ang nagsilbing paa ng pugita. Ang tawag sa ganitong paggalaw, stilt walking. Ang mobility kasi nila madali compared doon or mas strategic kasi anytime na may predator, ibabagsak lang niya yung bao, makakapagtago na siya. 3 hanggang 5 taon lang ang buhay ng coconut octopus. Gayunpaman, hinahangaan ito dahil sa taglay nitong talino. Kitang-kita ang abilidad niya sa paggamit ng mga bagay sa paligid. Natatangi ang mga coconut octopus, lalo pat iilan lang ang mga hayop na nagpapakita ng kakayahang gumamit ng tools o kasangkapan para mabuhay. Ang pugitang aming binabantayan, hindi mapakali. Tila naghahamon ang pugitang ito. Tinatansya kung may dala kaming mapanganib. Sa oras na iyon, nakahanap na ng komportableng pwesto ang coconut octopus sa lata. Ang pugita, hindi nag-iisa. Ang kanyang kapitbahay, nakasiksik naman sa isang basag na bote. At PVC pipe ang ginamit niyang pantakip sa lungga. Puting tasa naman ang naging taguan ng isa pang coconut octopus. Ayon sa eksperto, hindi mapili ang coconut octopus sa lugar kung saan siya makapagtatago. Kung wala silang makuhang bao ng nyog o kaya lata o kung iba pang any smooth surface para pagtaguan, madalas po nandun lang sila sa ilalim ng buhanginan na ang nakalabas lang ay ang kanilang mga mata. Yung sobrang bigat ang dala nilang bao. Tapos pag may nakita sila na mas smooth and mas malaki, mas magaan, nagpapalit sila doon. Nakalulungkot lang isipin na ang basura mula sa lupa ang siyang tirahan para sa mga pugitang ito. Wala na ang mga bao na kanilang masisilungan. Just only shows na mataas na yung anthropogenic effect or yung indiscriminate siguro na pagtatapon natin ng solid waste sa karagatan na nakakaapekto somehow doon sa mga yamang dagat. Nakamamanghaman silang panoorin, hindi basura ang dapat nakakasama sa dagat ng mga pugita. Iba yung buhay ng dagat kapag kinuha mo siya sa umaga. Iba rin talaga yung sa gabi. For me, if you're gonna ask me, hindi makumpara eh. Parang it's not apples to apples. Pero ang ganda na talagang appreciate, makita natin yung mga creatures that are alive at night.
and are active at night as well. It will give you a different perspective, lalo na yung mga octopus. Ang mga coconut octopus, nagpakitang gila sa kanilang angking talino at galing. Ipinakita rin ito ang katotohanan na maging ang madilim na bahagi ng dagat, inaabot na ng basura na tao ang may kasalanan. Ako si Doc Ferd Ceresio. Ako si Doc Nielsen Donato, Born to be Wild. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.